simpleng salita, mamamatay na ba siya? Nagtatanong lang hindi ko sinabing mamatay na siya. Ang tanong ko, mamamatay na ba siya? Bakit? Kasi ganito pinatawag na daw niya lahat ng anak niya, yung 4. Ngunit 3 lang ang dumating kasi may ginagawa pa yung isa. May tinatrabaho pa. So yung 3 nandoon na. Ang sabi ni Sarah, hindi namin alam, pinatawag kami ng tatay namin kasi hindi namin alam kung sino sa aming magkakapatid ang tatanggap ng bato ni Darna. Kasi sa amin pa naman mga kababayan, di ba sabi ko nga sa inyo sa vlog ko or sa live ko nung nakaraang araw, si Digong, mamamatay na yan. Nag-aantay lang yan kung sino yung sasalo sa kanyang hiyas ng kalibugan. Ang sabi naman ni Sarah, hindi namin alam, magbato-bato pick na lang kami magkakapatid kung sino yung tatanggap ng bato ni Darna sa aming magkakapatid. Sino yung magmamana ng bato ni Darna. Kaya sabi ko nga nung nakaraang live, si Digong, totoo, tanungin ko kayo, mga nagtrabaho sa Europe na mga OFW. Totoo ba yung kwento-kwento na kapag caregiver kayo tapos may binantayan kayong mga matatanda na taga-Europa, bago sila mamatay, may bato na iluluwa or ipapasa nila? Mga kababayan? So, tanong ko lang, mamamatay na ba talaga si Digong? Kasi yung huling-hiling niya, bago siya mamatay, magkikita-kita lahat mga anak niya. So, ito, mga kababayan, mga habili na ganito, mga palatandaan ito. Palatandaan ito, mga kababayan, na mamamatay na ang isang tao kung lahat ng mga mahal mo sa buhay gusto mong makita at may bibitawan kang salita. Di ba? Ma'am Itchin Blue. Kasi sa amin sa probinsya, yung mga superstitious belief namin, hindi po totoo yung bato iluluwa. Sabi ni Sarah Mamil Alarcon, yung bato daw ni Darna, mamanahin daw nila, di daw alam kung sinong magmamana, kay magbato-bato pick daw sila. Magkakapatid. Sa amin kasi mga kababayan, ang aming superstitious belief or pamahiin, once kasi na ang isang tao na mag-iwan ng mga salita, mag-iwan ng mana, mamamatay na. Ito. Pakinggan natin mga kababayan. Dapat ipagtanggol siya ng Son of God. Kasi di ba? Kanina si Vice President Sara Duterte ay nag-take over do sa live po nung nakausap natin dito. Si Alvin. Yeah. Alvin and Tourism doon sa Netherlands po. So nagkaroon siya ng marami pong mga pahayag doon. Pero hindi ko alam kung may oras pa. Pero ayan, may mga moments kayo nakikita po dyan sa inyong screen. Magkakasama silang 3. Kasama po si Pulong. Kasi malapit na talaga yung yung dates. Si Pulong, si Kitty, tsaka si Sarah, magkapatid po. Duterte. Okay. So, magbibigay po kami ng isa sa mga naging pahayag po nila doon. Ayun po si Alvin. Okay. Ito po ang ilan. Ilan or isa? Ako dali sa Netherlands. Nag-vlog na talaga siya. Sa ako ang amahan. Tingalig ihatag na niya ang bato ni Darna. Rinig nyo Si Sarah mismo nagsabi, andito ako sa Netherlands, pinatawag kami ng aming ama, siguro ibibigay na niya sa amin ang bato ni Darna. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, sa amin kasi, sa pamahiin sa amin, superstitious belief. Kapag mamatay na ang tao, iiwan na niya yung anting-anting, yung hiyas. Hiyas ng kalibugan itong kay Digong. Bakit ko nasabi, ikaw ba naman 13 ang jowa? Yung madre nga na ni Rip, sabi niya, sayang, kagandang babae, tapos pinagtulungan nila. Dapat si Mayor muna maunang mang-rape bago sila. So, ibig sabihin, hiyas ng kalibugan ito. Yung bato daw di Darna, sabi ni Sarah, magbato-bato pick na lang daw sila kung sinong tatanggap. So, once na ang bato ni Darna, ipasa na ni Digong sa kanila, si Digong magpapaalam na. Ito, sunod. Jack and Poy na lang mi. Jack and Poy. Magsuon. Magkapatid. Kung kinsa. Kung sino? Ang tagapagmana. Ang tagapagmana. Ng bato ni Darna. Ng bato ni Darna. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin?
I-jailbreak na yan natin lahat. Ilan bumoto kay PRD? 16 million. Yung 16 million na yan, punta tayo doon sa ICC Detention Center. Kita nyo? Okay, so yan po yung storya po ng mga iba pang sinabi ni Vice President Sara Duterte ay nasa Facebook at YouTube na po at Yeah, kita nyo? Ito po'y galing sa 1PH, mga kababayan. So, sabi nga ni Sara, kaya naitanong ko lang, sa amin kasi, sa mga Bisaya, mga kababayan, sa Mindanao, o sa Malaysian, sa Indonesian, ang mga pamahiin kasi sa amin, once kasi na ipatawag mo ang mga pamilya mo o mga anak mo, tapos may ipapasabi ka, may sasabihin ka, yung habilin, diba? Oo. So, ibig sabihin, mamamatay na. Si Sara na mismo nagsabi, pinatawag kami ng aming ama, at hindi ko alam kung sino sa amin ang magmamana ng bato ni Darna na iiwan niya sa amin, ipapamana niya sa amin. So, magbato-bato pick na lang kami. Anong klaseng bato kaya yon? Bato ba yun na napupulbo, naaamoy, nasisinghot? Yun bang bato na yun, kapag inamoy mo ba, makakakita ka ng apoy, lalabas sa daliri mo, magkakaroon ka ng superpowers? Anong bato ba yun? Bato ba yun na may halong fentanyl? Hindi ko alam mga kababayan. Sa amin kasi mga kababayan, ito, tanungin ko kayo mga kababayan. Totoo ba sa inyo, mga Bisaya dyan? Di ba sa mga Bisaya, ang ating mga pamahiin or kasabihan, di ba, mga superstitious, belief. Di ba kapag ang isang tao ay ipatawag mo ang iyong mga anak at meron kang ihabilin, ibig sabihin, di ba, mamamatay na? Di ba? Di ba, mga kababayan, paki-comment, yes or no? Tama ba ako? Kasi amin, Bisaya, naniniwala kami sa isang pamahiin na once ng isang tao ay meron kang habilin, meron kang ipatawag mo, mga anak mo, at meron kang ipapamana, ibig sabihin, mamamatay ka na. Daming nagsabing yes. Yes, yes, yes. Ayan ang pamahiin. Sa amin, maskin sa Batangas, tanungin ko kayo sa Batangas, di ba pag namatay sa inyo kung ano yung mga gamit na lagi niyang ginagamit, di ba sinasabay sa libing? Mga kababayan, totoo yan. Di ba sa atin, ganon? Sa probinsya, halimbawa, katulad nung lula ko, namatay. Di ba, yung mga gamit niya, yung mahilig siyang suotin, yung damit na favorite niya, yun yung ipapasuot sa kanya paglibing, mga sapatos, mga alahas, may mga relo, mga singsing, ibig sabihin kasi sa amin mga ganyan mga kababayan, malapit nang mamatay. Kaya tanong ko lang, magpapahinga na ba talaga si former President Digong dahil sa ginawa niya ngayon mga kababayan na ipinatawag niya ang kanyang mga anak, at mismong si Sara nagsabi, andito kami lahat, pinatawag kami ng aming ama, hindi namin alam kung sino ang magmamana ng bato ni Darna, magbato-bato pick na lang kami. Di ba? Ang dami-daming nag-comment ng yes. Yes, bisag dili man sa Bisaya, sa Tagalog din naman po, Sir Ken, sabi ni Ma'am Arayon Inikosi. Last will. Siguradong drama lang nila yan. Hindi ako naniwalang drama yan, ma'am. Aabutan pa kaya New Year si Digong 2026? May tanong ko lang, mga kababayan. May tanong ko lang, Mare. Aabutin pa kaya si Digong ng 2026 New Year? Kasi naghamon ako, pag nakauwi siya sa Pilipinas, magilit ako. 6 months na. 6 months na. Hindi pa rin. So, aabot pa ba si Digong ng 2026 New Year? Yes or no? Nako. Magpapahinga na yan bago pa mag-September para hindi na maharap ang kaso niya. Duda ko rin mga kababayan. Hindi ko alam kung aabot pa ng September 23 si Digong. Di ko rin sure kung aabot pa ng January 1, 2026. Mga kababayan. Kasi yun lang ako nagre-react lang kasi according sa amin sa Bisaya, kapag sa superstitious belief or paniniwala, pamahiin, once kasi na may ipapamana, si Sara nagsabi nakita nyo naman sa vlog ni Sara,
Pinapunta daw sila doon, magkakapatid, kasi may ipapamana. Hindi daw niya alam kung sino ang tatanggap ng bato ni Darna. Huwag niyo na sabihin, joke na naman yon. So, lahat na lang ng sinasabi ni Sara, joke? Bakit naging Vice President? Parang puro na lang joke ang sinasabi. Once kasi na mana ang pag-uusapan, mamamatay na ang isang tao. Kasi mana na Sino ang magmamana ng bato ni Darna? Mamamatay na ang isang tao. Sila ang nag-open yan. Tapos ngayon, ibabash ako ng DDS. Kasi sabi kong ganito, ganyan. Sabi ganun. Sila ang nagsabi Mamamatay na siguro. Magpapahinga na siguro. Buti nga, hindi ko nilagay dyan. Mamamatay na ba si Digong? Buti nga, nirespeto ko pa, magpapahinga lang. Para hindi masyadong, savage. Parang hindi masyadong harsh. Para hindi masyadong masakit. Magpapahinga na ba talaga si Digong? Kasi mag-iiwan na ng mana, Nako. Kung hindi man umabot si Digong ng September 23, mula ngayon kasi 23, ibig sabihin sinadya na talaga niyang mamatay para hindi siya matrial dyan sa Sa bagay, wala namang dapat alamin, kailangang marating si Digong sa buhay kasi, diba, narating naman niya. Narating naman niya, naging presidente na siya. Marami na siyang pera, nakapagnakaw na nga siya. So, hindi na niya siguro kailangan pa na tumakbo pa kung ano-ano. So, ang tangi, kahit, alam niyo, ito, I will tell you frankly, mga kababayan, real talk lang. Si Digong, kahit ikulong nyo yan dyan habang buhay, wala nang mawawala sa kanya. Bakit? Narating na niyang lahat. Nakulong na nga siya. Hindi niya expected yan, Nakulong na nga siya. So ano pa ba ang kakamit niya sa buhay? Ano pa ba ang irarating niya? 'Di ba, si Digong, politician. Ang pinakamataas na posisyon sa politika, president. Naging president na siya, ano pa bang gusto niya? Maging emperor? Maging Panginoon? Hindi na niya kaya yun. Hindi na nga ata nakapaglulo yan dun Tanda na nakamit na niya yung pinakamataas na posisyon sa politiko, yung president. So kahit ikulong niya yan dyan habang buhay, wala na siyang kailangan pang kamitin. Nakamit na niya. Diba? So yun lang, mga kababayan, yung aking reaction dyan kay Digong. Sana ipagtanggol